Kung saan ang gayuhin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. Salamat sa Panginoon, ngayon po ay December 17, 2025 at ang Wednesday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain spiritual. Katulad po ng sinabi ng Panginoong Yesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa loob ng Diyos. Ang unang biyaya na nakamtan natin sa araw ito, tayo po nilikha ng Diyos, hindi lang naman katawang lupa. Tayo nilikha na mayroong espiritu at mayroong kaluluwa. Ang Diyos ay espiritu at marapat lamang siya ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At ito'y makukuha lamang natin sa mga salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, ang Panginoon ngayon ay live na magpapahayag ng kanyang mensahe mula sa kanyang mabuting balita. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo muna magkaroon ng opening prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka, Amang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa panibagong pagkakataon na binibigyan po sa amin upang magpuri at magpasalamat sa iyong patuloy na pag-ibig, awa, at dakilang araw na pinagkakaloon mo. Lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakalala. Sa mga nakalipas na oras, kami po ay nakaisip, nakakilos, at nakapagsalita ng mga bagay na hindi maging karagod-lugod sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran at bigyan mo kami ng paglilinis sa aming puso upang ang mensahe ng mabuting balita sa araw ito ay aming mapagnilayan, maisabuhay, maibahagi sa iba. Lord, dinadalangin ko po ang makakarinig ng Wednesday Gospel at patuloy mo pong bigyan ng pag-asa, kalakasan spiritual sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin, Panginoon. Ikaw po ang tunay na nagbibigay ng lakas sa amin, O Lord. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Patuloy pong kumilos pa ng Espiritu. Kasi mo na yung Banal Espiritu, yung Banal na Lingkod, kami mo lamang ko din ang instrumento, daluyan, ang iyong mensahe, tinig. O Panginoon, kung kahit ako na ang nagsasalita, ay nakikinig din ako sa mensahe ng Lord. Hindi mo po kami pagmungan at kababaang loob. Ikaw lamang ang maitaas ang magbigyan ng papuri sa Facebook natin. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, pangalan ng Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli ito po yung nagsimula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit ng Panginoon bilang instrumento lamang sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita through social media. At ako po si Sister Angelica Verde from Bulacan at sa Purong Katoliko. Basahin po natin ang mabuting balita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, sa Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sila, Fares at Sarah. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Buz at naging anak naman ni Buz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni Haring David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, si Josaphat ang ama ni Joram, at siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Iconias at ang kanyang mga kapatid. Ano-ano ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia,
naging anak ni Ecosias, si Casatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Agbuid na ama ni Eliquim. Si Eliquim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Eliud. At si Eliud ang ama ni Eleazar ang ama ni Matam na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus sa tinatawag niya Kristo. Si mga tuwid, 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga sinig sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang puting balita ng ating kaligtasan. Uri ka namin, Panginoon, Yesu Cristo. Amen. So po ang binasa natin na mabuting balita ngayon, December 17, 2025, Wednesday Gospel, nagmumula po kay San Mateo. At ito po'y tungkol sa mga talaan ng mga angkang pinagmulan ni Yesu Cristo. Amen. So, kung isipin po natin, ang Panginoong Yesus ay 100% nagkatawang tao at 100% din Diyos. So, makikita natin na may pinagmulan ng Panginoong Yesus. May pinagmulan. At ang kanyang mga pinagmulan na saling lahi, ang mga ninuno, ay hindi naman natin masasabing super banal. At sila ay nagkaroon ng pagkakasala. Amen. And kamukha halimbawa ni Haring David na talaga namang nagkasala din sa Diyos dahil siya nagkagusto sa asawa ng iba, kaya pinahalo sa gumawa siya ng paraan para mamatay yung asawa ng babae na gugustuhan niya. Tapos si Haring Solomon, ganun din, no? Marami siya mga babae. Kumbaga, masasabi natin ng mga ninuno ng Panginoong Yesus ay nagdaan din sa mga kasalanan. And pagdating na nga lang kay Maria, sabi nga natin, si Birong Maria ay isang babaeng bukod pangis sa lahat. Diba? Talagang reserve ng Diyos ama si Maria na talagang hindi mabahira ng kasalanan sapagkat si Maria ang magdadala ng sa kanya sinapupunan sa Panginoon Jesus para maging tagapagligtas niya. So, ano nakukuha natin spiritual na mensahe sa mga talaan o mga ninuno na pinagdaanan sa angkan ni Hesus Kristo? Kayo po ba, alam niyo ba kung ano yung family tree niyo? Kung saan ba kayo nagsimula? Siguro, ang alam niyo ng family tree niyo, kung sino ngayon ang nanay niyo, tatay niyo, kung sino yung nanay ng tatay at nanay niyo, kung sino yung tatay at nanay ng lolo at lola niyo. So, masyadong ano yan, no? Masyadong malayo, sobrang parang mahalungkat pa natin kung saan talaga tayo nagmula. Pero, isa lang ang pinagmula natin, no? Yung si Eva at Adan. Yung talagang original natin magmula. Kaya lang, syempre, they fall into temptation. Kaya, naging hindi sila pinagutin sa Diyos. But anyway, kasi yun eh. Tapos na yun. Nagkasala ng si Eva at Adan. O sabihin natin na si Eva na tinatawag na isang katauhan, ay nagkasala, ay ipinagkaloob mo nga Mama Mary, na nag-iiwan na ng ating pananampalataya. Dahil mo si Adan, nagkaroon mo siya ng pagkahulog sa pagkakasala, eh ipinagkaloob naman o ibinigay si Kristo para kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, hindi magkaroon ng buhay. So, sa pagkakit po natin ngayon, no? Ang word for the day natin ay ang salitang ikaw. So, ibig sabihin, kung sino ka mang nanonood ngayon sa Facebook Live ito, ikaw, ako, tayo, especially talaga ikaw, ang gustong tapikin ng Diyos sa halimbawa, ang pamilya mo, na kwento sa'yo ng nanay mo na, yung lolo mo, lasinggero yan, babaero yan, nananakit ng asawa yan, napakatamad ng lolo mo. So, lolo mo yan, pinagmulan mo. Tapos, yung lolo mo, ang naging anak, yung tatay mo. So,
tatay mo naman naging baliktad. Hindi niya namana o hindi niya tinularan yung pagiging babaero, pagiging lasinggero, o irresponsible na tatay, yung lolo mo. So, ibig sabihin, yung lolo mo, nagkaroon yun ng pamilya, which is yung mga magulang mo, pero hindi siya naging very responsible. Ngayon, sa isang set na naman ng pamilya, nung mag-asawa na yung tatay mo, ikaw nga yung naging anak, sa isang pamilya na naman kayo, iba naman naging takbo ng inyong pamilya. Hindi naman naging katulad na irresponsible yung tatay mo. Ngayon, ikaw naman na magkakaroon ng pamilya, magkakaroon ng asawa, magkakaroon ng anak, ano naman kaya yung magiging uri ng pamilya na magkakaroon ka? Kasi minsan sabihin natin, ang isang tao, kanyang ugali, depende niya sa kanyang kinagayan, depende sa kanyang kinagayan. Kaya ako, personally, hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ako na isang tao, nagbabago sa sarili niyang usang loob na pagbabago. Kasi kahit naman ang galing ka sa pamilya ng mga nanakaw, pamilya ng mga nanakaw, nagaling sa pamilya ng masinggero, hindi na may ibig sabihin nun sa kapwa-apuan mo, gano'n naman yun. Pwedeng magbago ako. Kaya ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig, sinasabi ng Panginoon sa atin sa mabuting balita, oo, ang mga minunod natin, ang nagdaanan, iba't ibang klase ang pamilya, iba't ibang klase ang ugali, pero ikaw, masasabi natin na nasa Panginoon sinasabi sa atin na pwede natin paguhin ang ating pamilya. Kung hindi man tayo nasa henerasyon noon, na isang pamilya, ninuno natin ay talaga very solid na sumasampalataya sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, bakit hindi natin simulan na ikaw na nakakilala sa Panginoon, na ikaw na naglilingkod sa Panginoon, ay gawin natin parang holy family, ang ating pamilya. Kung saan, yung mga magulang, ang mga anak, ay nakakaisang nagmamahal, sumasamba, lingkod sa Diyos. It's not too late, no? Na yung pamilya natin ngayon, ilapit natin sa Diyos. At magsisimula yun sa ikaw. Kung kakilala ka sa Panginoon, alam mo na mga salita ng Diyos, ikaw ang magdala sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, kapatid mo, sa Diyos. Kasi ikaw, sinasabi ng Panginoon na may misyon na ipalaganap ang mabuting balita. Kailangan umpisahan natin yung sa ating pamilya. Mahirap naman kasi yung pinapahayag mo ang mabuting balita sa ibang tao, pero sa iyong tahanan, wala si Kristo. Nag-aaway yung mga anak mo, nag-aaway yung mga iba. Kaya dapat sa family natin, ito na eh. Parang yung panahon ni Kristo, na bagamat naging makasalanan ng mga pinagmulan niya, dumating yung time na si Maria na, si Jose na, yun na yung start ng pagkakaroon ng banal na pamilya, na kung saan ang kanilang focus, ang nanay, ang tatay, ang anak, ay mapagbigyan ng lugod ang Panginoong Diyos. So tayo din sa pamilya natin, kahit sabihin mo natin 2025, papasok na 2026, bakit hindi natin simula na sa ating pamilya? Halimbawa, Rus family ka, Santos family ka. Bakit hindi natin simula na sa Santos family 2026, magsimula nang pumasok ang kaharian ng Diyos. Kasi dapat ang naghahari sa tahanan natin ay ang kaharian ng Diyos. Para hindi natin nasasabi ng asawa sa kanyang asawa na simula na nakasama ko ka, intiyan mo ang buhay ko. Sabi mo ha, kasama mo lang yung asawa mo, sabi mo, intiyan ang buhay mo. Hindi ba alam kung gano'n kahirap ang buhay. O gusto natin sabihin na, mula nung makilala ko ang asawa ko na naglilingkod sa Diyos, naging langit ang aking buhay. Ikaw ang makaharian sa langit ng aking buhay. So, dito tayo namatay na para mapuntahan natin yung kaharian ng Diyos. Tayo buhay pa. Pwede na magpahari ang ating Diyos sa atin, sa
sa ating mga puso. Amen. Nanawa sa isa sa dalangin natin na yung pamilya natin na meron tayo ngayon. Ito na yung start na maipakilala natin si Kristo, mapaglingkuran si Kristo. Para yung anak mo, pagka ganun ang pagpapalaki natin, no, sabi niya, ano bang may bibigay ng magandang pamana sa ating mga anak? Hindi ang salita ng Diyos. Yun ang kayamanan napakalaga. Anong gagawin mo kung napakatalino ang anak mo, mayaman nga yung anak mo, pero bastos naman, walang utang na loob, hindi kumikilala sa Diyos. Maliwala yun, no? Sapagkat sa Diyos, katalinuhan, ang tao ay kahangalan. Ang kayamanan ng tao ay kadukhaan sa harap ng Diyos, hindi siya inuunan. So, kung meron kang mga anak ngayon, palakihin mo sila sa araw ng Diyos. Kung meron kang apo, palakihin mo sila sa araw ng Diyos. Para pag sila na ang nag-asawa, kung kanilang mga anak na magiging apo mo, ganun pa rin ang gagawin. Maglilingkod pa rin sa Diyos, magbabahagi pa rin ng salita ng Panginoon, iibigin ng Diyos ang higit sa lahat. Hanggang sa, yung bang tipong patay ka na, pero yung lahi mo, yung saling lahi mo, doon umaandar ang gawain ng Diyos. Diba? So, balang araw, mag-uusap ang apong sa tuhod, sasabihin na kasi, dahil kay Lola, ganito, Lolo, ganito, kaya kami ganito eh. Kaya kami naglilingkod sa Diyos. Kasi pinamanahan kami ng pamanang Panginoon ng ikaw. At yun nga yung ating pagmamahal. So, ang mabuting balita ay nag-encourage sa atin na ikaw ay nakikinig. Simulan mo na sa lahi mo ito, sa mga anak mo na ito, sa mga apo mo na ito, ay magsimula na yung lahi na pamilyang nagkakaisa sa pagsamba, sa paglilingkod, sa pagsunod at pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Mahirap naman kasi na ikaw na mawawala dito sa mundo, mamamatay anytime, eh walang naipamana, walang naitanim sa iyong pamilya. Sayang naman. Kasi ang future natin, ating mga anak. Sabi nga, ang asa ng bayan ay kabataan. So ano bang dapat natin ipamana sa ating kabataan? Ang Diyos. Kung pwede nga lang, no? Meron ng babatas na nakapasok sa Senado na isulong na magkaroon ng subject about Bible, about Word of God. Sana meron. Kasi medyo nagkakaroon ng balaki kapag ugali ng mga kabataan. Hindi lang kabataan, ha? Hindi halos lahat ng tao na hindi na yata alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Ngayon sana magkaroon ng subject na Bible study. Para ba hindi lang yung isipan ang nalilinang, hindi lang yung katalinuhan, kundi yung wisdom from God. Amen. O kaya dalangin din natin na magkaroon tayo ng presidente o mga kawani sa gobyerno na may takot sa Diyos. Hindi talagang mahal na mahal ang Diyos. Kasi para yung bansa natin, isang bansang nagkakaisa sa ngalan ng Diyos. Kapag naka-Diyos ang nilalagay natin sa pwesto, eh, kahit pa paano may takot sa Panginoon. Kesa naman yung super talino, super yaman, ay ginagamit naman ng pagmanat katalinuhan para makawan. Ano ang pagmaganda yun? Kaya, malapit lamang na lagi natin isipin na ikaw ay meron pinapaakang sa atin ang Diyos. In a simple way, in a simple manner, na pagsimulaan natin. Tularan natin si Kristo, tularan natin si Maria. Hindi ba si Maria ay dalaga, pero sinabi sa kanya ang magdadala na siya yung magdadalang tao. Pero di ba tinanggap na, hindi siya nahiya. Kahit alam niya, sa panahon na yun, ay kahiya-hiya. Yung mabuntis ka ng walang anak, hindi ka naman, hindi ka pakasal. Kumbaga nandun yung pagpapasako, servant. Kasi we cannot be a servant of God, hindi natin kikere sa kayo ng cross. We cannot be a servant of God, hindi natin patagikulan ng lakas sa buhay natin. We cannot be a servant of God, hindi natin kamitin natin sa sarili. So, simulan natin na ikaw ay magkaroon ng vision na magsimula. Kasi alam nyo kasi ang pamilya, yan ang basic pillar natin, institution. Kapag ang pamilya
ang magulang, ang mga anak, okay yan sa loob ng tahanan, magkakaisa yan sa ngalan ng Diyos. Kumbaga, yung mag-asawa, ang center ng kanilang pag-asama ay ang Diyos, ang laki ng impact niya sa community. Paglabas ng anak doon sa bahay, doon sa tahanan, hindi ba't maayos siyang pinalaki sa araw ng Diyos, malaki ang impact niya sa community. Pero kung ang tahanan ay broken, sira, wala ang Panginoon, puro away, puro ganito, malaki din ang impact niya sa community, sa mundo. Kaya nagkakaroon ng mga nakaw, mga pumapatay. Kasi diba, na-affect ang kanilang childhood memories, mga experiences. Kaya pakahalaga din natin ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo, sa ating angkan. Diba? Para tayo magkaroon ng tinatawag na God's family. Hindi naman sapat yung De Locos family ka lang, Matias family ka lang, Colon family ka lang, Garcia family, hindi nakasasabi ko ng God's family. Yung tayo ay isang pamilya na nagmamahalan dahil sa Diyos. Kasi katulad natin ang Panginoon Jesus, ang ating ama ay si Diyos naman. So, kasi yun ang nawawala ngayon sa Panginoon ko. Kaya naman, magsarin-lahiman ang lahi natin sa ating anak, sa ating apo, sa apo sa tukod, patuloy na nandoon ang Panginoon, pagliligo sa Panginoon, na nagsimula sa ikaw. Ikaw na nakikinig, na nanonood, na pina-realize sa atin ng tao ng Panginoon, nakilala tayo sa Diyos, alam na natin na ito sa Diyos, ipasa natin yun sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat napakahalaga. Ang binadala dito, yung kaluluwa, na maalala tayo ng apo-apuhan natin na si lolo, si lola, ang italagang pinamana sa amin ay paano nag-umibig sa mama, magpasalamat sa Diyos. So, bigyan natin na importansya ang mabuting balita sa araw na syempre, bilang mga pamilya, hindi naman nawawala yung alitan, bilang mga pamilya, minsan nakakaroon ng siraan, tampuhan, okay, natural lang yun, no? Pero yung pamilya na ibinigay sa atin, regalo yun ng Diyos. Kahit sabihin ko na kung sumika sa asawa mo, sa anak mo, regalo pa rin sa atin ng Diyos. Maraming pamilya din ang sabi natin na masira na, broken family na. Pero sana ma-realize natin na ang pagkakaroon ng pamilya ay isang napakalagang biyaya. Kaya sabihin natin na wala kang pamilya ngayon na dahil wala kang mga anak. Pamilya mo pa rin yung magkakaroon ng magulang. Pwede mo rin yung pamilya, yung tao. Pero ang punto ng Panginoon sa atin, sa ikaw, o magsimba para magtulong-tulong. Kasi ano naman yun, chain naman yun eh. Dapat chain. Ang pag-ibig natin sa Panginoon. So, ikaw ay inaatasan ng Panginoon na magsimula sa iyo ang nadali si Kristo. Kung sa Panginoon, magdiwanag ang ating pamilya, magdiwanag ang ating buhay kasi nandoon ang Jesus. Pero di tayo ng Kristo. Hindi Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ano man ang angkang pinagmula namin, pinakamakatagal yung angkang namin sa kasalukuyan na madala namin sa Panginoon. Yes, Lord, ikaw na nakikinig, hindi ko tayo ng Panginoon na ito pa rin ang mission sa Diyos. Ito pa rin na paglingkuran. Ito pa rin na gawing pamana ang salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Lord, I pray for the family na nagkakagulo, hindi magkasundo ng asawa, mga anak na nag-aaway, mga kamag-anak na nagkakagulo. I pray for them, pray nila, Lord, alisin nila sapagkat ikaw po dapat ang naghahari sa bawat panahon. Dahil Panginoon, isang kami tayo ay gamitin ng Diyos para pagsimulan sa angkang na gawin ko sa Panginoon. I was praying for those people
sana po i-share nyo itong Wednesday Gospel upang matupad po natin ang Great Commission. Ang mapalagana po ang mabuting balita through social media. Kasi po, dapat na naman talaga nagbabayad ng salita ng Panginoon. Amen. At nawa, idalangin natin sa Panginoon na ang ating sarili ang maging daan para maipakilala ang Panginoong Jesus sa buong mundo. Para kahit wala na tayo dito sa mundo, yung ating kapuapuhan, nandun pa rin ang Panginoon. Amen. Sa maraming pong salamat, and to God be the glory.